Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Kabi-kabila ang matitinding dagok na dumarating ngayon sa kampo ng mga Duterte. Nawawalan na sila ng pag-asa na makakalaya pa si dating Pangulong Duterte sa ICC at makakabalik pa sa bansa. Ito'y pagkatapos na ginanap ang 3 araw na confirmation of charges hearing noong nakaraang linggo sa mga kaso nito hinggil sa war on drugs at AJK. Hindi kasi nakaya ni Attorney Kaufman ang abogado nito na depensahan at sirain ang mga ebidensya laban kay Duterte. Ang susunod dito ay ang pagdinig ng mga kaso at saka maglalabas ng hatol ang mga judges ng ICC. Kasabay nito ay ang durog na din sa ngayon si Sara Duterte dahil malinaw na matutuloy itong mai-impeach sa susunod na mga araw. Ikatlong araw na ngayon ang isinasagawang pagdinig ng Justice Committee ng Kongreso sa pagdetermine ng sufficiency in substance hinggil sa mga impeachment complaints na ipinasa ng iba't ibang grupo laban sa Vice Presidente. Kaugnay pa rin sa misuse of confidential funds, bribery, disloyalty to the public trust at grave threat o inciting to sedition at iba pa. Ngayon, ang huling araw at malalaman kung sufficient in substance ang napapaloob sa articles of impeachment ng pangatlo at pang-apat na impeachment na ipinasa ng iba't ibang grupo. Kabilang na ang Magdalo, Mamamayang Liberal, Kabataang Party List, Gabriela at iba pa. Ayon kay Justice Committee Chair Representative Attorney Jean Cloestro ay handa silang panagutin ang sinumang impeachable official kung ito'y napatunayang nagkasala. Nagkainitan sa pagdinig ng namagitan si Representative Paulo Marcoleta, anak ni Senator Rodante Marcoleta at Representative Suntay, na kilala bilang pro-Duterte at kinwestiyon ang umano'y hindi patas na pagtrato sa impeachment dati ni PBBM. Nandidismiss sa Kongreso dahil sa kawalan ng ebidensya at ang kasalukuyang impeachment ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Nabinara naman ni Congressman Benny Abante na tila pag-aabogado umano ni Representative Sontay kay Sara Duterte. Sa susunod na mga araw ay ino-notify na si Sara Duterte at ang mga testigo kabilang na si Madriaga upang magbigay ng kani-kanilang mga panig at saka iaakyat sa Senado upang masisimulan na ang impeachment kung saan mabubuksan ang mga bank accounts ng mga Duterte. Samantala, ICC ay panunagutin sina Attorney Levi Baligod, Mike Defensor, 18 ex-Marines at mga nasa likod ng paglabas ng mga 18 ex-Marines. Ito ay pagkatapos na pinaratangan ni Baligod ang mga ICC investigators na pumunta dito sa bansa bago hinuli si FPRRD na binigyan umano sila ng malay-malatang pera na kakahalaga ng $2 million na iniabot umano ni dating Senator Antonio Trillanes. Ayon kay ICC Deputy Prosecutor, ito'y lantaran na paglabag sa Rome Statute, Article 17 o intimidation. Pasok din ito sa kasong obstruction of justice dahil sa lantarang panggugulo nila sa isinasagawang investigasyon, kung saan itinuon pa nila sa confirmation of charges hearing ni FPRRD. Ayon kay Trillanes at Ombudsman Boying Rimulya, ay inaamin nilang nakipagkita sila sa mga ICC investigators noong pumunta sila dito sa ating bansa at wala silang nakikitang mali doon. Maraming nakikitang lapses at mali-mali sa mga statement at inilabas ni Attorney Levi Baligod at ang 18 na ex-Marines na pinagdudahan ng marami na tila scripted. Tungkol dito sa tinutulak nila Amy Marcos at ng ibang mga senador ng DDS, Duterte, na dapat daw magkaroon ng hearing ang Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon, tungkol dito sa 18 na ex-Marines. Sabi nila Amy Marcos, bakit daw natatakot ang Blue Ribbon, si Ping Lacson? Bakit hindi pinapahalagahan, hindi binibigyang importansya yung expose o binunyag nitong 18 na ex-Marines? Sabi nila Amy Marcos, ano daw ba si Ping Lacson? Pinuprotektahan ang mga taong binanggit ng nasabing 18 na ex-Marines? Ang sabi ni Senador Ping Lacson, wala eh. Ito kasing 18 na ex-Marines na ito, walang kredibilidad. Pag hinayaan niya yan magsalita sa Senado, gagamitin nilang forum yung Blue Ribbon, ang mangyari, magulo. Parang circus ang Senado niyan. Unang-una, ang security niyan, ang logistical na pangangailangan.
grabe kasi 18 'yan. Oh, pangalawa, magulo rin ang kanilang sworn statement, yung kanilang sinumpaang salaysay. Hindi naman yung salaysay pa isa-isa or ginawa kasi ni Attorney Baligod, isahan na sinumpaang salaysay. Ah, Hindi naman pwede yun. Kasi pag tinitingnan mo sa press con, pinapakinggan nyo yung sinasabi ng mga ex-Marines. Iba naman yung sinasabi ng isa eh. Sabi niya, ako yung nag-deliver kay ganito. Sabi naman ng isa, ako ang nag-deliver kay ganito. Oh, di dapat ang affidavit nila pa iba-iba. Kung ikaw yung nag-deliver kay ganito at ang sasakyan na ginamit nyo ay ito at ang pitsa ng nag-deliver kayo ay ito, ganitong oras, at ang malitang dala nyo ay isa or dalawa at ang laman ng malita ay ganun, ikaw lang yung magsalaysay doon sa affidavit mo. Yung isa na naman, kung siya ang nakakita kay Laila de Lima, na ganyan, di siya naman, gumawa na naman ng affidavit niya. Kung tungkol naman kay Trillanes, sino ba? Tatlo na ex-Marines ang nakakita kay Trillanes na binigyan ng pera or sila ang nagdala ng pera? Yung tatlo na naman. Ang ginawa kasi ni Libby Baligod, yung 18, lahat yon iisa lang ang sinumpang salaysay. So ang gagawin mo, ipapatawag mo yung 18 lagi, sama-sama sila. Hindi naman pwede yun. Oh, kaya pinapaayos sana kay Libby Baligod yun. Gawan mo ng sinumpaang salaysay na pa isa-isa or dalawa or tatlo para madali ang pagtawag. Ang gusto ni Libby Baligod, sama-sama yung 18 kasi iisa naman yung sinumpaang salaysay. Sama-sama naman sila. Ay iba-iba naman yung sinasabi ng bawat isa or dalawa dun eh. Pag yung 18 yung pinatawag mo, magulo i-handle. Yun lang naman ang punto ni Senador Ping Lacson. Ang mangyayari sa Senado, magiging parang circus. Magulo. Mahirapan siyang i-handle, sabi niya. Pero, ano ba yung sinabi ng ganito? Oh. Ano ba yung sinabi ni ganito? Anong sinabi naman ng isa? Anong sinabi yung isa? Kung tungkol muna kay Trillanes, o di sige, yun munang may sinumpaang salaysay tungkol kay Trillanes. Kung yung tungkol naman kay Estela Kimbo, ipatawag naman yon, isa na naman yon. Ayaw kasing sumunod nito nila Baligod. Ini-insist nila yung kanila. Eh, di kung ganon, sabi ni Senador Ping Lacson, bahala kayo. Unang-una, questionable nga ang kredibilidad ng mga yan. Dapat imbestigahan muna yan, alamin muna. Ano ba talaga yung mga 18 na ex-Marines na yan? Sino bang nasa likod niyan? Ano bang background ng mga yan? Baka naman may mga agenda sa likod niyan, kaya naglilitawan yan. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, hindi, wala pa, sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines. Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through
former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect? Yeah, kasi timing ng Questionable? ICC confirmation of charges. Okay. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung magano, mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. So, gusto ni Senador Ping Lacson, imbestigahan muna. Pag naimbestigahan at ayusin yung kanilang mga affidavit, sa kanya ipapatawag. Pero kung ngayon na ganyan, bigla mo yan ipapatawag, sabi ni Senador Ping Lacson, circus ang labas ng Senado. Circus ang labas ng Senado. At saka, magagamit nila yung Blue Ribbon. Kasi ang gusto ng mga 18 na yan, na ex-Marines, magkaroon ng platform, forum. Gagamitin nilang plataforma yung Blue Ribbon Committee hearing para kung sino-sino ang sisiraan. Sisiraan si Trillanes, sisiraan si Laila de Lima. Hindi naman talagang totoo yung kanilang sasabihin. Kaya sabi ni Ping Lacson, ni Senador Ping Lacson, anuhin muna natin. Imbestigahan muna natin yung mga yan. Sino-sino ba yung mga yan? Alamin natin yung background nila. Tapos, ano ang sinasabi ng isa? Gawan siya ng affidavit. Ano yung sinasabi ng isa? Ganun. Ang pagpatawag sa kanila, hindi sabay-sabay yung 18. Depende kung tungkol muna kanino. Tungkol muna kay Stella Kimbo. Tungkol muna kay Trillanes o kung ano man. Yan yung ay wala eh. Talagang ang ini-insist ng kampo ni Baligod, isa lang, yung kanilang sinumpaang salaysay. Sabi nga ni Ombudsman Boy, pwede ba yun? Sa lahat ng nangyari na yun na nakalagay dun sa affidavit, sama-sama yung 18? Hindi naman pwede. Hindi naman pwede yun. Kaya hindi naman sila sama-sama. Kaya dapat gawa ng maayos na affidavit. O, pag naayos na yon, o di sige, pwede na pa isa-isang patawag, 2, 3. Para hindi magulo, hindi circus. May punto. Tama si Senador Ping Lacson. Kaya lang ang problema kasi matigas ang ulo nito nila Baligod, nila Aimee Marcos. Kung anong gusto nila, yun ang masunod. Hindi naman pwede. Ang chairman ng Blue Ribbon ay si Lacson. Diba? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Or Mayor Tarculano. Mr. President, kung may mag-couple talaga at cohabiting even without the benefit of marriage, tapos magsinungaling yung isa na, ay break na kami, hindi na kami couple. Isa po yun sa grounds sa ilalim ng Section 8 for cancellation of Certificate of Candidacy or nomination. Particular po yung letter B ng Section 8 na willful concealment or falsehoods made in the sworn statement required under Section 5 of this Act. So kahit po magsinungaling yung girlfriend or boyfriend na sila'y split na, dahil may willful concealment or falsehood, magiging ground pa rin for cancellation of COC kung may finding ang COMELEC na may potential na political dynasty relationship. So, yung parehong limitation, disqualification sa asawa ay mag-a-apply din po sa ganitong couple, Mr. President. Your Honor, yung aging batas, no? So that's one, I think we should study that closely and look at that particular issue. We will study that, Kasi Mr. pag gawin, President. kahit gawin nating 4th degree of consanguinity pa, katulad ng gusto ng iba, wala sila dun eh. Wala sa degree of consanguinity or affinity yung anak ni girlfriend at si girlfriend at yung kapatid ni girlfriend at yung tatay ni girlfriend. Wala lahat eh. Pero ang influence nung kay Mayor noon, mas matindi. As a matter of fact, baka siya pa kasama sa bahay, hindi yung asawa, hindi po ba? We will study that, Mr. President. Please. Although it could be argued na, lalo na dun sa huling halimbawa na itinanong, Mr. President, ng Good Senate President, kung ex-girlfriend na ni Mayor at hindi si ex-girlfriend ang nakaupo,
bilang mayor na medyo mitigated yung posibleng influence of transfer or consolidation of power dun sa tatay or kapatid or anak ni ex-girlfriend sa ibang lalaki, Mr. President. But that means kahit hindi nila sabihin break na sila, hindi natin pwedeng pagbawalan yung anak ni girlfriend at saka yung kapatid ni girlfriend. Nothing in 1901 will disallow them from filing. Mr. President, kung hindi nila sinasabi or hindi alam na sila ay break na, klaro yung within the second degree of affinity si girlfriend or ex-girlfriend in truth kay mayor. Pero yung concern po natin na tatay, kapatid, anak ni girlfriend or girlfriend, ex-girlfriend opo sa ibang lalaki. Hindi sakop. Dahil sa teksto ng committee report hindi sakop, pwedeng i-deliberate talakayin sa deliberations before the COMELEC, Mr. President. Yeah, well, speaking of the COMELEC, I was there during your hearing. I can see the problem of the husband of Yusek Mavic. Libo ito eh. Thousands ito nationwide. Thousands of mayoralty positions, vice mayoralty positions, councilors, governors, vice governors, board members, nationwide. Libo ito. Paano babantayan ng COMELEC lahat ito? That's exactly why, Mr. President, ang payo talaga, actually ang hiling ng COMELEC nung mga pagdinig natin ay na ang ilagay sa committee report ay hanggang second degree of consanguinity and affinity. Sabi pa nila, yan lamang ang most enforceable, or rather, sabi nila, that is the only enforceable option. Dahil sabi nila, kung and I say this, Mr. President, kahit yung bill ko rin at pati ni Senator Robin ay hinihiling hanggang fourth degree of consanguinity. Sabi po ng COMELEC nung mga pagdinig natin, ma-overwhelm ang electoral system kung kailangan nilang i-check at i-counter-check ang lahat ng birth certificates, marriage certificates, Senomar, ng mga possible dynastic relationships kung hanggang third degree o lalo na fourth degree daw ang ating ipasa, Mr. President. With the permission of the lady and gentleman on the floor, Yes, sir. Senator Bamakino wishes to interject. Just a quick interjection with the permission of Senator Ontiveros. Yes, Mr. Yes, sir. President. Yes, in that hearing, Mr. President, napag-usapan yung implementation. And I'd like to remind everyone that we're already implementing an anti-political dynasty clause, and that is the one found in the SK Reform Bill that was introduced by Senator Ejercito way back in 2015, if I'm not mistaken. And for the past 2 cycles, nai-implement naman po ng COMELEC yung hanggang second degree of consanguinity na pagbawal sa SK. And I asked this in particular in the hearing at nabanggit po ni Chairman Garcia that they can, and they are confident that they can implement up to the second degree of consanguinity. Just to interject, Mr. President. Yeah. Well, Salamat, madali Mr. po President. yung madali yung sa SK eh. Ang tinitrace lang nila yung barangay captain eh. Di ba? If I may, Mr. President, the actual provision is a outright ban. So kahit po ang presidente may anak na mag-SK, bawal po yun. And if you will consider that that's 45,000 barangays times all the chairmen and all the kagawads, it's actually quite massive, Mr. President. Mas kukonti ang number of mayors, governors, congressmen, and so on and so forth. Mas malaki po ang ban ng SK dahil per barangay po ito. And they're able to implement it, Mr. President. Well, okay. Hopefully, they will be able to do that also as far as this is concerned because yun eh, kangay matetrace yan, baka wala masyadong nagre-reklamo. Pero dito, they are not affiliated eh. The mistress is not legally affiliated eh. Lalo na pag hindi umamin. So, how can we trace? Even if there are only 1,000, how can you trace? Di ba? Opo, matitrace po natin, Mr. President, dun sa elements of cohabitation. Kung yung isang lalaki at yung mistress niya ay nakatira
sa iisang tahanan at nagpapakilala bilang couple kahit walang benefit of marriage. So, any evidence allowed by the rules of evidence of COMELEC in administrative cases may be used para i-establish po, patunayan itong cohabitation. The standard of proof should be substantial evidence in accordance with other administrative proceedings before the COMELEC. At dagdag pa po pala, Mr. President, bukod dun sa SK, ang Bangsamoro din po ay mayroon sa kanilang administrative code at pati electoral code na political dynasty prohibition to the second degree din po of consanguinity and affinity. For the record, Mr. President. All right, let me move on, but in relation to my question about bigamy, may I ask if Section 3 also of this bill considers in the definition of spouses adulterous relationship? Adultery in the Philippines, of course, everybody knows is a crime under Article 333 of the Revised Penal Code, defined as a married woman having sexual intercourse with a man, not her husband, and the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married. Again, same question. Are we requiring that there is a final verdict from the court to declare a woman to have committed adultery under Article 333 before they are treated as spouse under this bill? Hindi rin po, Mr. President. Hindi po kinailangang maghintay ang COMELEC ng finding ng korte tungkol sa isang adulterous relationship. Basta po, yung mga elements sa dinedefine nating partnerships without the benefit of marriage ay nag-e-exist, na nagko-cohabit sila sa kanilang common law relationship at nagde-declare o nagpepresenta sa sarili nila sa publiko bilang isang couple without marriage, Mr. President. Paano kung not guilty? Kung alin po, Mr. President? Not guilty pala eh. Not guilty ang alin Oh, po, Mr. meron lang nag-charge ng kung ano. Kapag ganun po ang i-charge for the purpose of knocking out one or the other na nagfa-file para sa certificate of candidacy, so may bad faith on the part of yung ibang party na magbibigay ng ganyang klaseng information, papasok po yan, sa ilalim po yan sa Section 8 na malicious or frivolous filings to trigger the anti-political dynasty prohibitions contained in this act, Mr. President. Page 7. Yes, Mr. President. Other grounds for cancellation. Cancellation. And therefore, kung na-elect na, pwede pa rin abulin, kuwaranto. Kuwaranto po kung Alright. nag-commit ng alinman sa other grounds na ito, kahit malaman po, pero mapatunayan ng COMELEC, kahit pa po nagsisilbi na sa public service, Mr. President. Right. And this also falls in the category of concubinage, which is again a crime in the Revised Penal Code. You are not requiring a final verdict on any charges of concubinage. That is right, Mr. President. Tulad sa ibang mga situations na pinag-uusapan natin, hindi po kailangang maghintay ang COMELEC ng finding ng isang korte. Basta't yung mga elementong iyon ng cohabitation, including yung isang common element sa concubinage na tumitira sila sa isang tahanan, exist, Mr. President. I'm bringing this up because I expect walang final guilty verdict. Presumed innocent until proven guilty. Yung ganong issue, and then the issue of Article 4, Article 5. That's why I'm bringing this up, so that it may be addressed already by the committee, or perhaps during the period of amendments, we will be able to come up with the answers, no? Yes, Mr. President. May I ask how we can trace and implement the affinity of relatives in cases of bigamous, adulterous, or concubines? Madali po yan sa illegitimate children, no? Pero
about the other relatives within the second degree. You were saying earlier na wala tayong laban doon. Yes, Mr. President, dahil ang sa binibilang po na covered dun sa sakop na second degree of affinity in the case of these situations, sakop lamang po yung karelasyon nung tumatakbo or incumbent na public official at hindi po yung mga kamag-anak nung kanyang karelasyon, Mr. President. Well, again, sige, we'll go back to that later on during the period of amendment, hopefully. Yes, salamat Mr. President. Also, if I could... Baka sakali makahanap tayo ng pamplag ng loophole dyan. Opo. I look forward to that, Mr. President. And huling dagdag lang po, at this point, Mr. President, depende po ang finding ng COMELEC sa ebidensyang iaharap sa proceedings nito. So yung sa administrative proceedings ng COMELEC kung saan yung rules of evidence nila ay pwedeng magamit regardless of no finding or a finding of the court, Mr. President. But I look forward to the period of amendments on this issue, Mr. President. All right. In Section 7, you say there, a verified petition must be filed by a registered voter. Yes, Mr. Page President. 6 ito eh. Opo. May I ask the rationale for requiring that a petitioner must be a registered voter? For example, a person with a verified personal knowledge would like to testify that certain candidates are in violation of this bill due to their relationship with another candidate. No? Alam nila na mayroong relasyon to na ganito. They will be prohibited to file by reason of not being a registered voter. Well, Mr. President, to state it positively naman po, kaya po hinihiling ng ating committee report na registered voter ang mag-file ng verified petition or complaint. Siguro dahil may interest talaga po siya sa issue ito na parang ina-aver niya na kapag hindi ginawa ng COMELEC ang tungkulin niya na i-prevent ang isang political dynasty relationship sa eleksyon na napapasama yung interest ng voter na iyon. That is one. Mr. President, pangalawa po, posibleng para, at ito po ay rekomendasyon ng COMELEC po, para siguruhin na yung petitioner, dahil registered voter siya, alam din niya yung civic duty and obligation niya, Mr. President. Medyo, mahirap Mr. President, Senator Pangilinan. Yes, with the permission of With the permission of the lady and Sponsor gentleman, and the interpellation. Senator Pangilinan. just very quickly, I think when it comes to the filing of the complaint, the requirement is that the one filing the complaint must be a registered voter. However, I don't think it excludes witnesses Yes. from being able to testify if they are non-voters. In other words, even if you're not a registered voter, I don't think you are if you're not a registered voter, you're not disqualified from being a witness in proving the disqualification case. Thank you, Mr. President, Senator Pangilinan. That is correct, Mr. President. Pwedeng maging saksi kahit hindi registered voter sa isang proceedings ng COMELEC. Kung saksi siya, then hindi siya yung petitioner. Opo, Mr. President, Saksi lang, kung witness lang saksi siya eh. siya. Opo. So the petitioner, ang gusto ninyo dito sa bill, kailangan registered voter Yeah, that is correct, Mr. President. in the place that he is complaining. Not necessarily, Mr. President. Oh, yun na nga eh, you see? So it doesn't follow that maapektuhan yung vote niya ron sa lugar niya. Let's say the voter is registered in Muntinlupa, but he knows that the mayor of some town in Pangasinan has a second wife. And the second wife is filing a certificate of candidacy. So voter siya sa Quezon City, pwede siya mag-file doon sa Pangasinan ng petition sa COMELEC na ito, hindi yan, hindi pwede yan, gano'n.
Broadly speaking, Mr. President, pwedeng i-argue po at sa tingin ko po na a voter anywhere in the country na gustong mapatupad ang isang anti-political dynasty law at gustong hindi mapigilan ng COMELEC sa paggawa ng tungkulin niya by having the complete and correct information ay pwede. And also, Mr. President, in the case of national positions affected by the prohibition